Okay, magandang araw po. Good morning. So many days. Months old of corn. So 22 days old. Si July 9 mag 1 month. So ito yung mais. Mais. So ito guys. Tingnan nyo. So kahoy. Mahogany. So ito nangyari sa mais. Kapag shaded sa na area, di yan tutubo. Kasi hanap yan ng liwanag. Kailangan sila ng enough photosynthesis galing sa araw. Ayun nangyari. So wala. So natural. Hindi siya tutubo. So dapat ito na yung kalaki yung mga mais natin. Mag 1 month na, no? So ito yung mga sedges, wedges, grasses na tumutubo ngayon. Ito yung mani-mani. So mahirap to patayin ng herbicide. So dapat bago tayo nito mag-apply ng herbicide ulit, i-evaluate natin yung field kung ano yung mga grass, vines, sedges, weeds na mga tumutubo. So ito yung maganda tingnan talaga. Makawawalan ng pagod. Kasi ito na field na to, dito nagalaw eh. So medyo mataba pa yung topsoil niya. Pero ang number one problem yung mga damo. So evaluate natin yung mga grass, anong application ng herbicide na gagamitin natin. So ito parang mani ito yung watery yung stem. So mayroon din ng mga vines na tumutubo. So kaya nito sa puno na to, para nyo makita, ito vines yan. At saka yung mga mimosa podica na makahiya. So marami, more than 10 classes of grass nandito sa field. So gagamit tayo nito ng multiple herbicide. So dapat yung gamitin natin yung herbicide na hindi maapektuhan yung mais. So matangkang ito yung mais, matatataba na. Yung iba, so mayroon pa yung deficiency ng nutrients. Kaya nito hindi naman masyado kapag maabunuhan to ng second time na abuno, yung 60-00 yata. Kasi nauna ko itong abuno is 20-60-0, 60-20-0 yata. So yung sugarcane natin sa kabila ito. So second ratun. First ratun pa second ratun. Yung first na tanim doon sa kabila.
So meron tayong mga agingay na mga tumutubo na ano, process to. So madali na ito patayin, pero yung iba matigas to. Ito yung mga ano, yung mga vines or mga weeds, kasi iba-iba yung target ng mga herbicide ng mga laboratory ngayon. Ayan. So yun yung epekto na palaging umuulan dito, kasi daily elevated yung farm, magkakanal siya doon papunta. So ito yung more, malapit na mag 1 month na mais. Then so kulang ng nutrients dun sa kabila at dito naman sa taas, kasi nag-grader to eh. Itong portion na to nag-grader to. So problema nito, bakit kaganito yung mais mo, yung tanim mo. So ito yung tinatawag na leaching. Leaching is minsan na is removal of the topsoil. Once na ma-remove mo yung topsoil at saka tatanim ka, ito yung mapala. Yan, ang liit at saka nag-yellow. So mataas yung soil acidity dito na portion. So nawawala yung mga nutrients na dapat ma-intake ng mais. So na ano, nabaso kami ito, natayam namin yun ang baso kami ito. So dalawa ko to na ano, na foliar. So ganoon pa rin. So tingnan natin kung madala pa to ng urea 6000. So hindi naman halos malaki yung napito ng leaching. So, kasi na-file ng grader nandun. Nag-grader to eh. Urea. Ayun na. So dito yun na. So kita yung lupa. Tsaka dito plain na yan, kasi nag-grader. Mapansin nyo sa yung lupain, kapag mayroon leaching na nangyayari, yung madana ng flood, yung baha, ganito yung nangyari kapag magtanim kayo. Kasi doon mo makikita yung ano, yung taba sa topsoil. So kasi ang lupa natin maraming layer yan eh. Yung sa taas na tinatawag natin na topsoil, rich in nutrients and minerals intended for the plants. So makikita natin yung mga doon, yung mga worm, ganun. Kapag makikita kayo ng mga worm, yan, mataba yung lupa nyo. Yung second layer na tawag natin na subsoil, ito sa top subsoil na to, ganun ang nangyari. Yan. Pagkatapos ng subsoil, yan naman natin makikita yung bed of rocks, then water level, another subsoil. Yun lang ang basic natin sa soil. I-explain natin. Topsoil, subsoil, bed of rocks, water level. Ito, pabagod farm tayo, subsoil ang kailangan natin na mataba. Ayan. So marami din na different class of soil. Yung healthy loam,
clay loam at saka yung nalimutan ko na ito contour loam kasi tilom to siya, hindi naman siya clay loam kasi yung clay loam mapilit yun eh, pilit siya. Tama lang to. So nangyari sa corn natin, corn field. So hope guys meron kayong information about farming. So tingnan nyo dito sa taas ang tataba. Ito dapat kalakis niya, magba 1 month siya. Sa 22 days ganito na siya dapat kalaki. Compare dito sa na-grade yung nakuha yung topsoil. And guys, thank you for watching. So hope na mayroon akong dagdag kaalaman na maidudulot na video na to. Thank you and good morning. So 5:30 ngayon ng umaga. Thank you. Salamat po.